Mapagpalang araw, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating programa. And ngayon ay matutunan natin sa Come Follow Me lesson nitong June 22 hanggang 28. Andito na po tayo sa 1 Kings chapter 8 verse 61, chapter 11 verse 1 to 11. His heart was not perfect with the Lord. Napakaganda po ng ating lesson. Mabasihan po natin. Bago po yung lahat, gusto ko pong kamustahin yung mga nakikinig. Lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung mga may ginagawa, naway na sa mabuti po kayong kalagayan at may sakit na nababalisa, naway na ang banal na Espiritu at ang ating Diyos, ipapadala niyo yung banal na Espiritu kung saan mag-comfort sa inyo sa mga panahong talagang kailangan nyo ng tulong. That the Lord will bless you at yung inyong mga puso ay kumalma and mapanatag para po na magpapatuloy yung buhay, no, na masaya and puno ng pag-asa. This time, pag-usapan natin tungkol kay Solomon. His heart was not perfect with the Lord. So, ang kwento po dito, bakit nagkaganon? Kasi matapos maitayo at maitalaga ni Haring Solomon ang templo ng Panginoon, nagbigay siya ng isang makapangyarihang mensahe sa buong Israel. Isa sa kanya mga huling paalaala ay, "Let your heart, therefore, be perfect with the Lord our God," na ating mababasa sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Siya mismo yung nagsabi na let your heart, therefore, maging perpekto with the Lord our God, sa ating Panginoon na ating Diyos. Sa panahong ito, nasa tugatog ng kanyang buhay si Solomon. Siya ang pinakamatalinong hari sa buong mundo. No? Basihan po natin, hindi lang siya matalino sa Israel. Sinabi dito na sa buong mundo, may napakalaking kayamanan. Ano pa yung hahanapin natin? Kasi in terms of wealth, kung ihambing natin sa panahon natin, parang inaantay mo na lang na lumabas yung mga gusto mo sa market. Alam niyo po yun? Yung parang inaantay mo na lang na lumabas yung bagong cellphone. Hindi ka na nangangarap na baka balang araw, no? Mabibili ko rin yan. Like sa akin, yung mga phone na tag 80,000, sinasabi ko, 3 years from now, magiging magiging 30,000 na yan, 20,000, antayin ko na lang, no? Ganun. Pero kay Solomon, hindi na kailangang umantay. Hindi na kailangang mangarap. Kasi tayo, nangangarap pa tayo eh. Napakalaking kayamanan. So, yung kanyang worries na lang is kailan kaya lalabas yung bagong cellphone? Pagdating ng bago, pag ayaw niya, ibibigay niya lang niya siguro, di ba? At bibili na lang siya ng bago until makuha niya yung gusto niya na phone. O hindi lang phone, computer, bahay, patayo siya ng bahay, sabihin niya na, ay pangit masikip sa loob, o sige, palakihan natin, di ba? So walang problema para sa kanya yung mga kayamanan kasi napakayaman niya na. No? Kapayapaan sa kaharian. Parang walang away kasi may kapayapaan eh. Pagpasok niya, napakatahimik, siguro may kumakanta pa. No? Parang masabi mo talagang nasa kanya na yung lahat ng mga bagay na hinihingi niya. No, karunungan, kayamanan, kapayapaan. Isang banal na templo na everyday pwede siyang pumunta doon at mag-meditate, makipag-usap sa Diyos. No, at mayroon pa silang propeta na every time makakausap niya. 'Di ba? Kung sasabihin natin na almost perfect na ng buhay ni Solomon. Kung dinidiscuss dito sa ating lesson ngayon. Sa paningin ng marami, sa paningin ko natin, na parang tila siya ang perpektong halimbawa ng isang taong pinagpala ng Diyos. No? Pinagpala siya ng Diyos sa mga leaders natin sa simbahan. Kung makikita natin, no? May kayamanan, hindi naman like sa inyong branch or sa inyong ward, sa inyong stake, may mga member na may sasakyan na, may bahay. Hindi naman sobra-sobra, pero makikita mo talagang sufficient. No? Maayos yung pananamit, kaaya-aya, leader type na yung pagka pinuno yung kanyang datingan, di ba? Masahe mo talagang parang pinagpala siya ng Panginoon. Pero hindi natin alam yung pinagdadaanan ng taong yan, yung mga behind the scene, yung mga sikreto ng taong yan. Lahat tayo may ganun, my dear brothers and sisters. Kayo po ba'y agree po dyan? Basahin po natin ang Biblia. Ngunit pagdating sa 1 Kings 11,
makikita natin ang isang malungkot na pagbabago sa nangyari kay Haring Solomon. Anong nangyari, Brother Dave? Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan at pagpapala, unti-unting lumayo ang kanyang puso sa Panginoon. Grabe, no? Nag-asawa siya ng maraming dayuhang babae mula sa mga bansang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hindi siya na-satisfied doon sa mga concubines siya. Kasi pag sinabi natin concubines, ito yung asawa maliban sa iyong asawa. No? Pero legal siya sa Israel. Parang kung sa ano pa binigay ng Panginoon sa kanya. Within lang sa Israel. Isa daw sa reason ng mga concubines is para dumami yung lahing righteous. Kung sa manok pa, hindi ko naman inahambing, no? Pero ihambingin na natin, yung parang kumukuha ka ng bloodlines na magaganda, di ba? Kaya pinaparami mo yung bloodline kasi panalo. Parang ganun siya, no? Ganun din. Pero yung problema ni Solomon is hindi siya na-satisfied. Kasi bakit ka pa kukuha ng ibang nasyon sa lahi niya? Kumuha pa siya ng mga dayuhang babae mula sa mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan. So imahimahin natin, kumuha siya ng ibang babae. Minus siguro dahil iba yung ibang lahi, iba naman yung tsura, iba yung pangangatawan, iba yung mata, di ba? Makikita mo, iba't ibang lahi. Iba din yung mukha natin, iba din yung mukha ng mga Asian, ng mga Korean, Vietnam, di ba? Pagkakahawig, pero may iba yung kulay ng mga Chinese, di ba? Korean. So hindi siya na-satisfied sa mga kapwa niya lang Israelites na gagawin yung concubines. Datapwat, tama yung term doon, pero hindi pa siya na-satisfied, kumuha siya sa ibang bansa. Siguro sabi ko nga, ibang mukha, ibang pangangatawan, ibang hubog, no? Ang masama pa, sumasamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Wala siyang pakialam kasi yung tayo mga tao, basta desire na yung pinag-uusapan natin, minsan wala tayong pakialam kung ano yung magiging result. Wala tayong pakialam kung ano yung magiging consequence. Basta ang tawag doon, maraos, maisara, ano pa yung term doon? Mairaos lang natin yung desire na naramdaman natin, di po ba? Kaya napakahalaga po noon ng lesson na to. Kasi hindi lang po si Haring Solomon yung biktima dito. Kahit po tayo. Kasi hindi tayo naiiba kay Solomon. Tayo tao din. Minsan tinuturo natin Solomon, siya, no, sa mga klase, no, siya, ganun siya. Kasi hindi pa natin nadaanan. What if nadaanan natin? Do we have the right or kakayahan pa na magturo sa ibang tao? Kasi tayo din, no, nangin katulad, no, ng ginawa ng kasamaan ng isang tao or pagkakamali ng iba. So bagamat minalaan na siya ng Panginoon, piniyagan niyang impluwensyahan siya ng kanilang mga paniniwala. Ang kagandahan lang, kasi tayo binabalaan ng Panginoon. Pinapayuhan tayo sa pamamagitan ng impresyon, pamamagitan ng ibang tao, pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Minsan nagbababala. Doon ginagamit ng Panginoon. No? Nagbibigay siya ng babala sa atin. Pero pinayagan niyang maimpluwensyahan siya ng kanilang mga paniniwala. So hindi lang dito yung problema yung katawan eh. Yung desire ng mairaraos. Ang consequence nun. Kasi bilang isang hari, ikaw isang imahe ng mga kapwa mo Israelita, no? Imahe siya ng katarungan, imahe siya ng isang hari, 'di ba? Makita nating symbol ng isang leader, mapagbigay, makatarungan, 'di ba? Maayos, formal, daway magsalita, kaaya-aya, 'di ba? So matalino. So siya yung imahe, tapos bigla siyang maimpluwensyahan ng ibang paniniwala. Pero hindi ito tinago, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Mababasa natin sa 1 Kings chapter 6 verse 11 to 13. Teka, sana ba tayo? Lumipat tayo sa taas. Ba't ganito? Okay.
So, sa 1 Kings chapter 11 verse 4, sinabi, his heart, ang heart ni Solomon, was not perfect, hindi perpekto, with the Lord his God, no, sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon na Diyos. 'Di ba? So, dito natutunan natin, hindi perpekto si Solomon bilang tao. Lahat ng tao, wala pa akong nakitang tao na perpekto maliban sa ating Panginoong Jesucristo at ang pangalan niya ay perpekto. Yun ang parating sinasabi, no? Walang perpektong tao pero may nakilala ako, pangalan niya perpekto. No? For kidding aside, lahat tayo nagkakamali. Who am I to judge my brother or sister if I walk imperfectly? Savior, may I learn to love my brother. Di ba? Tulungan mo ako, Panginoon, na matutunan kong mahalin yung kapwa ko. Matutunan kong mahalin yung mga katulad kong nagkakamali din. Kasi hindi perpekto tayo. Hindi perpekto si Solomon. His heart was not perfect with the Lord his God, na mababasa sa 1 Kings chapter 11 verse 14. Hindi agad nangyari ang pagbagsak ni Solomon. Ito ay resulta ng maliit na kompromiso sa kalaunan ay naglayo sa kanyang puso sa Diyos. Di ba? Kung ating hinahambing sa sinulid, yung pagkakamali sa una, masarap yan. No? Habang iniikot yung sinulid sa daliri natin, pwede siyang maputol agad. Depende na lang sa laki ng sinulid at sa tibay. Pero yung common lang na nabibili nating sinulid sa tiyangge, di ba, napuputol agad. So the more na iniikot yun, dumadami, makita natin, nagiging mahigpit yung sinulid sa ating daliri. At yung pinakadulo, namumula siya o nagpo-purple, di ba? So, tulad ng sabi dito na yung paggawa ng mali, sa una, hindi mo mararamdaman, hindi natin mararamdaman. Dahan-dahan yan hanggang maano na tayo. Anong tawag doon? Pagiging komportable na tayo sa kasalanan. We thought na everything is going fine, maayos, at kala natin na tuloy-tuloy lang ang ligaya. Pero hindi natin alam na sa huli, nagkokompromiso na pala tayo along the way. Pag sinabing along the way, no, habang ginagawa natin yan sa kalagitnaan, may mga kompromiso na pala tayo na kung saan may mga taong nasasaktan, may mga taong nahihirapan, pati tayo sa sarili natin. At yung mahirap pa is nahihirapan na tayong lumabas through addiction, no? Naging parte na tayo doon. At yung iba, mas pinipili na nila yon, naging ibig sabihin nun, mas minahal na nila yung mga ganong klaseng desire ng puso nila. At hindi po tayo exempted doon. Kasi hindi tayo perpekto sa harapan ng ating Diyos. Pero, hindi po yun magiging rason. Kaya sinulat po yung banal na kasulatan para tayo matuto. Para tayo'y magkaroon ng warning, no? Na, ito pala yung dapat kong iwasan sa buhay. Ito pala yung mga dapat kong matutunan base sa experience ng mga tao na nauna sa akin, no? So sa 1 Kings chapter 8 verse 61, let your heart therefore be perfect with the Lord. Ang salitang perfect or perpekto dito ay hindi nangahulugang walang pagkakamali. Sa orihinal na kahulugan, ito ay tumutukoy sa buong katapatan, ganap na debosyon, pusong nakatuon sa Diyos, hindi nahahating pagmamahal. Alam niyo po, nai-impress ako doon sa mga kapatid natin na everyday, alam mo yung mga early morning, pupunta sa simbahan, nananalangin, no? Sa different na faith. Yung mga matatanda nila, nagpipray yan habang may kampana, di ba? So, may matutunan tayo sa kanila. Yung salitang devotion, ganap na devotion. Parang every 4 a.m. in the morning, gigising ako at makikinig ako ng Come Follow Me. That's devotion. Tulad sa akin, hindi na po nagbubuhat ng bangko. Just make example na bago ako papasok, I am grateful, siguro po. I am thankful and patawarin ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. No? Na yung schedule ko po every morning ay for this week ay hindi pa precise. So, dahil hindi pa siya precise, I'll make sure na umpisahan ko yung umaga ko sa Come Follow Me. No? After kong pagising ko,
I will read the scriptures. That is I will pray. That's my devotion. No, ating devotion 'yan kung the same tayo, no, ng ginagawa. After I pray, I read the scriptures, no? Magbabasa ako ng isang chapter. Hindi po ito dahil na papakita ko sa iba. Ito po ay dahil naging parte na ng buhay ko. Di po ba? Iba kasi yung ginagawa ko to dahil gusto ko ipakita sa iba. Iba din naging parte. Actually, I was inspired, no? Sino pa basta may nag-inspired sa akin to read one chapter a day. Kasi malaki ngayon time natin sa ibang mga bagay. Pagbabasa pa ng scriptures. Kahit na minsan, pag 20 verse kasi okay pa yun, 30 verse, mga 40, nakakaramdam na ako ng ng compliance, no? Pag sinabing compliance, parang haba nito ah. Pag dumating na ako sa mga 2 Nephi, yung bang Lehi's dream, tapos yung mga branch of Israel, nako, umaabot ng ilang verse yun, 50. Talaga masabi mo sa sarili mo, God, is this a faith? Napakahaba. But anyways, pagbabasa ng one chapter a day, it's my devotion to myself and to God. Pag sinabi ko sa sarili ko, kasi commitment ko yun sa sarili ko. After nun, mag-workout ako. Kasi sa mission, di ba, bago tayo, mag-workout tayo, isa sa mga reason ng workout, kasi yung katawan natin, kailangan din nating i-feed. No? Imagine po natin in our days, excuse me po, makita niyo po, di ba, umuubo ako kasi meron pang lagnat. Yung sa bahay, yung anak ko, may lagnat din. So, nagkakasakit po tayo. Kaya para sa akin, mahalaga din po na alagaan natin yung pangangatawan natin. So, after I work out, I am grateful sa Heavenly Father dahil yung schedule ko ngayon, hindi pa tugma. Kasi yung schedule ko, 12:30 pa ng hapon to 2:30. Pero bago ko gagawin yung mga gawain ko sa school, like pinapagawa ako ng ID, sabi ko, it is opportunity for me to start a day na gumawa ng Come Follow Me lesson. No? Kaya after ko mag-workout, 7:30, gumawa ako ng lesson na ganito. Maliligo ako. After nito, magbe-breakfast. And then, gagawin ko na yung responsibilidad ko sa school. So on and so forth na yun sa buong araw. Ano pa yung mangyayari. But in between, I'm asking God for divine intervention. Natulungan ako. Baka may nakaligtaan ako. Naway may ibang tao mag-remind sa akin. No? Naway tulungan niya ako for today na maging maayos lang. Alam niyo po yun, yung ganap na debosyon natin sa Panginoon. Kasi yung perfection din lang yung biglaan tayo maging perfect. It's a matter of everyday natututo tayo. Pinibigyan natin yung ating ibang tao ng pagkakataon na umunlad din. Kaya everyday of our life, sabi ko sa sarili ko, isa pong oportunidad yung pagiging hipos muna. Yung hipos sa amin, sa inyo, sa Tagalog, is medyo tahimik muna tayo. No? Kasi, para yung banal na espiritu, siya yung magdidikta sa atin. Kaya from time to time, we are praying for the divine intervention. We're praying for the guidance of our Heavenly Father sa atin. No? So, ganun po yung para sa akin. Hinimay-himay ko po ngayon yung discussion at pinibigyan ko po yung sa aking sarili para matuto po tayo. Mas maintindihan po natin. As I said, it works for me, baka it will not work for you. Pero nagbibigay po ako ng halimbawa so that we could learn na bilang membro pala ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw, ito pala yung palatuntunan. Para sa akin, may mga time na parang paulit-ulit na nagiging partly boring. Pero tandaan natin, yung boring, merong warning yon. No, ito pa, insight ko dyan. Sa simbahan, maraming nahuhulog kasi everyday nila, like sa akin, everyday, parang routine na ganito. Pag wala siyang pagmamahal, parang tulad ng pagmamahal natin sa ating wife o sa ating asawang babae, lalaki, na pag hindi natin everyday, ano bang tawag doon? Parang nire-remind yung ating sarili, no? Pag hindi natin ini-evaluate yung ating pagmamahal sa wife natin, sa ating asawang babae at lalaki, na paano kaya palalakasin yung pagmamahal ko sa kanya, di po ba? Kasi pag everyday nagtithink tayo ng mga positive things,
nagiging ano po tayo, nagiging maganda yung relasyon natin sa ating asawang babae o lalaki. Ganun po sa ating sarili. Pag everyday, ganun lang po yung routine ng ginagawa natin. Darating sa punto yung magiging bored tayo. Ganun yung nangyari kay Solomon. Kasi everyday ganun siguro prayer, tapos meeting sa mga councils niya, sa kingdom, at nagiging routine. Kaya naganap siya ng paraan kasi na-boring siya. Naganap siya ng paraan, paano kaya ma-enjoy yung life? O, ganon. So mag-ingat tayo doon kasi pwede tayong dalhin nun ng ganong ilang minuto lang na naging boring tayo sa mga maling direksyon. Kasi doon papasok yung mga temptation. O, ano kaya brother, gawin mo to. O ano kaya sister, gawin mo to. Lumabas ka. Gumawa ka ng isang bagay para hindi naman boring. Mag-ingat po tayo doon. Kaya doon papasok yung pusong nakatuon sa Diyos. Kaya everyday, kahit na ganun yung routine natin, iniisip natin kung paano papatibayin yung ating relasyon. Kung paano patibayin na palakasin pa na hindi tayo mahulog sa temptasyon, no? So hindi nahahating pagmamahal. Pag sinabi natin kasing nahahating pagmamahal, yung partly yung heart natin nakatuon sa mundo at yung partly ng heart natin nakatuon sa Diyos. Isa din po na ibibigay ko na insight or tip dito is kung introvert po tayo, of course, nandiyan yung ating Panginoon. Nahandang makinig most of the time. Dapat yung pagmamahal natin buo. Kaya sinabi nga sa scriptures na mahalin mo yung Diyos ng buong buo, na walang kahati. At mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba? So maganda din po, meron kayong kaibigan na magdadala sa inyo sa kaayusan. Of course, andan yung wife natin, maganda yon. Mga anak natin, kung yun yung mga kaibigan natin, o yung mga kaibigan natin na mga elders quorum, or mga, hindi naman pwedeng Relief Society yung kaibigan natin, unless best friend kayo since bata pa. Pero, di ba, awkward naman yun. May asawa na tayo, tapos kaibigan natin, babae. Pero kung, hindi naman dinajudge, no? Pero kung yun yung, parang okay lang yun, wala naman problema, and pure naman yung intention, why not? Pero the point is, maganda pag meron po tayong kaibigan. I-share ko po yun sa akin. Kahapon, medyo down ako sa araw, kasi, pero ngayon masaya na po ako. Recharge na po. And I told my friend, kasi hindi siya nag-update kasi meron siyang uric at marami siyang ginagawa din sa buhay. Nag-update ako sa kanya, bro, gusto mo mag-walking tayo? Kasi parati kami nag-walking eh. So habang nag-walking kami, we talk about life. Alam mo yun, lahat na pinag-uusapan namin na walang filter. Tapos kino-correct namin yung mga hindi maganda. So while talking, nalalabas mo yung mga negative thoughts mo, di ba? Nilalabas niya ring negative. So you shared information. And then doon naging magaan kasi bigla ka na lang mapapaisip. Bigla ako napapaisip ng mga solusyon na ito pala yung dapat kong gawin. No? Like for example, i-share ko lang po, hindi naman po tayo nagmamadali. Para at least meron po kayong more pa na learnings. Sa buhay ko, either mag-proceed po ako ng doctorate, or ihinto. Sa ngayon po, isa sa mga priority ko talaga is financial. Sabi ko, 4 yung anak ko, tapos pag mag-aral ako, every Saturday wala ako sa bahay. Tapos yung finances namin, kailangan kong ayusin. Kasi kung ibabalance ko siya, aanin ko yung pagiging PhD ko, na yung income ko naman, magagamit ko siya sa school, pero magkano yung increase ng sahod kasi magpapapromote ka pa tapos ang tagal pa nun tapos et cetera. So sa ganun. Pero sabi ko, kasi may kakayahan naman ako to do business sa mga simple lang, mas lumaki siya compare doon sa i-income ko. Okay na nakatapos na ako ng master's degree, no, with the grace of God. But the point is, my dear brothers and sisters, na gusto ko ditong i-point na hihinto ako sa pag-aaral. No, kasi naisip ko, ayaw kong kunin yung Saturday. Alam niyo po yung pinakasimpleng rason ko. Kasi during Saturday, ito yung time namin ng pamilya na pupunta sa temple. Brother Dave, pwede ka namang pumunta sa temple 2 years from now. Or kung may mga bakasyon. Pinag-usapan po natin dito yung devotion. Di po ba? Tandaan po natin, huwag po tayong malinlang sa sasabihin ng ibang tao, even members of the church.
tayo mismo po, alam natin sa sarili natin, marami na talaga. Parang doon na nagsisimula na Kristiyano sa pamamagitan ng salita, pero hindi sa pamamagitan ng gawa. Brother Dave, pwede mo namang gawin yan after 2 years o during bakasyon. Mangyayari po niyan, ano po ang mukha na iharap ko sa inyo? Ano po yung espiritu na ibabahagi ko dito sa lesson if ganyan po yung pag-uugali ko? How can I be an example to my brothers and sisters? Di po ba? Pwede naman Wala naman nakakaalam. Bakit pa magsusumbong ako sa inyo? Di po ba? But alam ng Diyos yun. Hindi niya ako pinipilit. Pero mamahalin niya ako. Ano yung pinangahawakan ko, my dear brothers and sisters? Yung pagmamahal ng Diyos. Aanhin ng tao na maangkin niya ang buong mundo, mawawalan yung kanyang espiritu. At anong gagawin ng taong yan para mabalik sa kanya yung kanyang espiritu? Habang nagsasalita ako dito, sabi ko, instead na tatapusin yung PhD ko, okay na ako doon. Mag-aaral na ako sa simbahan. Siguro pagpapatuloy ko na lang yung sa PEF ko, no, sa may BYU. Kasi tapos na ako mag-pathway, papatuloy ko na yun. Kasi po, mahalaga sa akin yung edukasyon. It works for me, it not works for you. Pero nakita niyo po yung point. Na ayoko po na during Saturday, gusto ko po ngayon na ibigay ko po yon twice a month or every week. Andun po kami sa templo para po na makapag-serve kami. Hindi ko na po antayin na magretiro ako para makapag-serve. Kasi gusto ko po, in the next generation, habang malakas ako, magbabahagi ako dito sa mga anak po ninyo at sa mga apo po ninyo, makakapagpakinig po sila at I have the right, hindi naman right, no? Parang I have the moral, the moral dignity or silent dignity, moral dignity to share. Kasi sa base sa karanasan ko, what matter of man if he gain the whole world and lost his own soul? At anong gagawin ng tao para mabalik sa kanya o maangkin niya uli ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa? Di po ba? So mahalaga po. Kaya sabi ko nga sa mga anak natin, huwag nating panalangin na maging given na lang yon. Pero panalangin po natin, na-attend sila ng seminary and institute. Panalangin po natin na makakapag-serve sila sa mission. Kasi po may mga kahapon, estudyante ko, membro yung pamilya, yung kanyang ate nag-serve sa full-time mission. I talk to him, ikaw, sabi ko sa kanya, ito yung uncle niya is dating district president. No? Sabi ko sa kanya, ikaw, kailan ka magmi-mission? Mag-18 ka na. Bigla niya akong, nag-response, bigla siya nag-response, ayaw ako mag-mission. Ay, hindi ako mag-mission, malayo po yan. Parang convinced siya sa kanyang proclamation na hindi siya magmi-mission. Parang medyo na-alarm ako doon. Kaya sabi ko, it is my responsibility with the grace of God, palakasin ako sana ma-inspired ko siya. Nasa klase ko siya. Bakit hindi nagawa ng parents yun sa kanya? Hindi po ba? Hindi ako excuse doon, 4 yung anak ko. Baka sa harap namin ganun yung sinasabi, pero sa iba, sa teacher na ganun yung sasabihin niya, hindi ako magmi-mission. Kaya napakahalaga po ng divine intervention. Sabi nga ni Alma, the Father, yung panalangin, powerful. Pag hindi na natin makuha, we need to pray for divine intervention from God. Tulad ng ginawa ni Alma, the Father, sa kanyang anak, na si Alma, yung anak niya. Babalikan po natin, no? So napakahalaga po ng devotion. Ito po yung binibigyan kong tuon ngayon, no, sa ating lesson kay Haring Solomon. Na sabi ko sa sarili ko, every Saturday, hindi na ako mag-aaral. Ito yung ipupush ko. Kung sabihin nila na hindi yung 2 taon mo na pag-aaral sa masters, mawawala. Okay lang. Ano ba yung nawala sa akin? Wala eh. Kasi buhay ako at mahal ako ng Diyos. Tandaan po natin, no? Parang ako mismo ngayon pinapalakas ko yung sarili ko everyday. Ano mawawala sa tao? Andito naman yung kaluluwa ko. Andito naman yung pagmamahal ng Diyos. Kaya I admonish, no, sa mga kapatid natin na unahin natin yung Christ-like attributes. Yung debate, basic lang yun eh. Kasi pwede natin magawa everyday yun. Pero yung pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos everyday. Natutuwa nga ako, sabi ni brother, no,
nag-comment siya dito. Sabi niya, Brother Dave, salamat. Kahit na busy ako, nakikinig ako ng Come Follow Me. Ako po yung nagpapasalamat. Sabi ko sa kanya, ako po yung masaya na narinig ko po yan. Kahit yung response ko minsan, hindi ganun ka mataimtim. Pasensya na po. Pero I am so much happy sa inyong mga comments, sa inyong pakikinig. Kahit na hindi kayo nagko-comment, basta makikinig lang po kayo, may matutunan po kayo at may apply nyo din. Subukan nyo i-apply sa inyong life yung mga insights na binabahagi ko, and baka it will work din sa inyo, no? So yun para sa akin, no, yung salitang balikan po natin na devotion, na may mga bagay na kailangan nating i-give up for the better purpose ng buhay, di ba? Para sa akin okay lang yun. Kahit walang PhD yung pangalan ko, okay lang. Pwede ko namang kunin next year yun, o maglilipat ako ng school. Ang mahalaga lang is masaya ako, no, na andyan yung Diyos, kasi pwede niya ibigay sa akin yun eh. Naniniwala ako. Pero ngayon, ito muna yung priority ko, na makapunta kami, banding namin ng pamilya every Saturday, na naway gabayan lang kami ng Diyos na maging safe lang yung travel namin papunta doon. Yun po. And then makauwi kami ng safe sa bahay, diba? At makapagpatuloy kami during Sunday sa simbahan, and during Monday patuloy yung buhay. Andan po natin yung paglilingkod sa Panginoon. Papatuloy po tayo na hindi po yun nag-uumpisa pag retired po tayo. Modesty aside po, no hard feelings, no ano ba yung tamang term doon? No, kung nandoon na po kayo sa age noon, papatuloy lang po. Ito po para sa mga kabataan ngayon. Para po sa kanila, hindi po para sa atin na may edad na. Para sa mga kabataan ngayon, if you're in your young, attend seminary and institute. If you're single adult, serve the church. And then, mag full-time mission. After ng mission, pag may trabaho ka na, please, mag-serve ka sa Panginoon. Pag meron ka ng anak, may asawa ka na, serve pa din. Pag meron kang anak, serve ka pa din. Pag nagkakaedad ka na, serve ka pa din hanggang pagtanda mo. Kasi during that time na magsasalita ka sa pulpit, magsasalita ka sa congregation, sa ibang tao, they will believe in you. Bakit po? Kasi naglilingkod tayo, hindi lang sa mga panahon na komportable tayo, kundi sa mga panahong hindi tayo komportable. And the angels of heaven magre-rejoice sa atin. Pwede nating itago yan. Ay, hindi ko na ibabanggit na sang youth ko ng ganito ako, hindi ako nag-serve. Meron ka kakilala, yung mga inactive days siya, sinishare niya, hindi siya natatakot na masira yung reputasyon niya, kasi hindi naman to politics yung church eh. This is not a politics, this is a church. This is a spiritual aspect ng buhay natin. Tulad ng Biblia, binabanggit nila yung mga kamalian, pagkakamali, para tayo matuto. Ganun din sa buhay natin. Huwag tayong matakot na mag-share ng ating huwag naman sobra-sobra. Yung sakto lang. Kasi ang tao maniniwala sa atin at magtitiwala sa atin sa integridad natin. Kasi hindi natin ina-assume na perpekto tayo. Tulad ng Pariseo, God, thank you na hindi ko katulad ng isang makasalanan na to. At ang sabi ng isang publican o makasalanang tao, God, patawarin mo ako sa makasalanan ko. Sabi ni Jesus, mas mabuti pa yung publikano kasi ina-accept niya yung pagkakamali niya. Hindi tulad ng isang Pariseo na to. Hypocrites, no? Na lahat na ng bagay mabubuti sa kanya. Let's go on sa ating discussion. Ako po'y masaya kasi nakatulog pa ako ng maayos. Kaya paggabi, sinasabi ko sa sarili ko, dito na muna yung cellphone para na gumaling ako sa aking sipon, para na hindi ako mahirapan magsalita bukas. I'm grateful na 35 minutes na, and marami pa pong insight yung naibibigay ng isip ko po sa ating discussion. At naway po, wag po kayong mainip kasi ito po yung aking devotion. Nahabaan ko yung lesson kasi sa ibang bagay nga, nabibigyan ko ng tuon, nabibigyan ko ng ginihimay-himay ko. Tapos sa pagdating sa salita ng Diyos, sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal kong kapatid, gagawin ko po ito, no? Na magbigay ng mahabang oras para tayo matuto, kayo po at ako. Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto sa lahat ng ating ginagawa. Ang nais niya ay isang pusong tapat at nakasentro sa Kanya. Yung buhay natin po na hindi perpekto, yung mahalaga na nagpapatuloy tayo. Sabi ng iba,
magsisimba ka, makasalanan ka naman, nagsimba ka, nakilala kita noon, isa kang drug addict, isa kang ganito, isa kang palaboy ka lang, no, bugoy ka, bully ka. Pero hindi naman po sila nagdidikta ng ating kapalaran. Tayo po mismo. Sabi nga, ang nais ng ating Diyos ay isang pusong tapat na nakasentro sa Kanya. Hindi niya hinihingi na perpekto tayo ngayon. Kaya pag dumating siya, ano yung maging reaction natin? Huwag tayong magkumpiyansa na, oy, thank you God, no? You saved me. Dumating ka para sa akin. Di ako katulad ng mga makasalanan ito. Ako po'y everyday po talaga nakatuon yung aking isip sa iyo. It's good. Maganda yan. Pero wag naman ihambing natin yung ating sarili sa iba. Still, nagkakamali pa rin po tayo. Naniniwala ako dun. Diba? Ako, nagkakamali ako everyday. Sa isip, sa salita. No? Sa pag-iisip, no, sa paningin, sa pag-iisip, sa salita at sa gawa. Hindi po ba? Kaya tayo po, hindi tayo perfecto. Pero nakasentro yung ating pag-iisip sa Kanya. Nakasentro tayo sa Kanya. Ibig sabihin nun, naglilingkod tayo. Inuunawa natin yung kapwa natin. Tinutulungan natin yung kinakapwa natin. Sinasuway natin yung kapwa natin kasi sa pagmamahal. Diba? Naglilingkod tayo sa kanila. At sinusuway natin sila dahil sa pagmamahal. Naka-include po parati yung pagmamahal. Maaring nagkamali tayo minsan. Maaring hindi tayo perpekto. Ngunit, ang mahalaga, ano po yung mahalaga? Mahal ba natin ang Panginoon? If tatanungin po ako nito, mahal ko ba yung Panginoon? Of course. And naway ang Diyos tulungan ako sa aking mga unbelief na pagmamahal sa Kanya. Yun lang po everyday. Hinawakan ko po yung puso ko, ginaganon ko po. Nilagay ko po yung kamay sa puso, sa aking dibdib. Pero wag naman yung gawin yun na na practice. Sa akin lang po yun. Minsan nilagay ko yung kamay ko sa dibdib at sinasabi ko sa sarili ko, God, please, help my unbelief. Kasi hindi ako perpekto. Nagsasalita ako ngayon, parang ang galing-galing ko, pero nasabi ko parati, please God, help me, hindi ako perpekto. Please help me. May naisip naman akong hindi maganda. May nakikita naman akong hindi maganda. No? Parati constant yung pagsisisi. 'Di ba? Kasi mahal natin ang Panginoon. At kung may mga agam-agam tayo, pagmamahal natin sa Panginoon, pag-pray natin. Natulungan tayo ng Diyos na palakasin yung ating pagmamahal sa Kanya. Every single beat of our heart. 'Di ba? Napakaganda. Hindi lang every minute, every beat ng puso natin, may isip natin siya. Kaya, paano natin siya maiisip? Pamamagitan ng panalangin, pagbulay-bulay, pagbabasa ng banal na kasulatan, no, paglilingkod sa Kanya. Yun yung mga panahong naiisip natin siya. Kasi minsan sa trabaho, sa focus mo sa trabaho, hindi mo na siya naiisip. Kaya gawin natin, na simplihin natin yung trabaho. Wag naman sobrang perfecto yung trabaho kasi may gagawin pa tayo sa Panginoon. Di ba? Nagsisikap ba tayong sumunod? Are we trying our best na sumunod sa ating Diyos every day? Yes. No? Iba yung nagsisikap kasi iba yung perfecto, di ba? Pero pag nagsusumikap tayo, we're trying to be a better version of nating sarili. No? Bumabalik ba tayo sa Kanya kapag tayo nagkakamali? Of course. Huwag tayong pumunta sa ibang daan. Pag tayo nagkakamali, bumalik tayo sa Diyos. Kasi handa po siyang tanggapin po tayo. Isa po sa mga problema kapag tayo po ay naliligaw ng landas. Na instead po na napalakasin po natin yung ating faith sa ating Panginoon, naliligaw po tayo ng landas. No? Na mas pinipili natin yung mga makamundong bagay kaysa mga bagay ng Diyos. So, kailangan po tayong maging aware po doon. Ang maliit na kompromiso ay maaaring humantong sa malaking paglayo sa Diyos. Sabi sa 1 Kings chapter 11 verse 1 to 2, Solomon loved many strange women. No? Grabe. Si Solomon love. Hindi lang Solomon like. Kasi gusto mo lang. Parang pangparaos. Pero ang sabi dito, love eh. Minahal niya yung mga strange, kakaibang babae. Siguro dahil sa iba yung kulay ng buhok niya, iba yung the way siya sumayaw, no? Iba yung hubog ng katawan, di ba? Makikita natin, let's real talk na lang. Pero yung masama, hindi lang experience. Okay na sana pag Solomon sa 1 Kings chapter 11 verse 1 to 2. Pwede niyo po mabasa sa 1 Kings chapter 11 verse 1 to 2. Na sinabi, hindi lang po sinabi dito na Solomon like
or Solomon just want an experience. But sinabi, Solomon loved, minahal niya yung many strange women. Iba. Diba? Kasi pag minahal mo, iba na yun eh. Malalim na yun pag minahal mo. Ginusto talaga ni Solomon. Hindi lang ito parang coincidence lang or just for experience. Talagang ginusto niya. Kasi iisipin natin, napakarami ng concubines ni Solomon eh. I-search nga natin yung concubines ni Solomon para po nasabi kaalaman ng concubines of Solomon and wife. Unwife na at a wife. Okay? Yung concubines ni Solomon, base sa Biblia, meron siyang 700 na asawa. Imagine natin, 700 na asawa. 300 na concubines. Meron po siyang 1,000. My goodness. I'm not sure if this is accurate, no? Pero base sa Biblia to. I-divide natin siya sa sa isang taon, ilang days nga. Ibig sabihin sa 30 na lang, 30 days. 30 days, sa isang araw, 33 na individual yung nasa kanyang silid. 33. Isang klase yun. Ganun karami. Sa loob ng isang buwan, 33 na babae, asawa at concubines niya. No, andun sa room niya every day. Pero hindi pa siya nakontento. Solomon nagmahal. Minahal niya yung mga strange women na hindi Israelites, yung mga sa ibang bansa. At naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? Ano nangyari dito? Dito pala, no? Ito po real talk. Pag tayo na sa Diyos at naglilingkod tayo sa Diyos, ibibigay niya lahat sa atin. Lahat. Na ikabubuti natin at ikabubuti ng kanyang pagtayo ng kaharian sa mundo. Kasi ganun ka-spoiled tayo sa ating Ama sa langit. 'Di ba? Pero na-bored. Kaya mag-ingat po tayo sa salitang bored or nabobored tayo, boring. Si Solomon, 1 King chapter 11 verse 1 to 2, loved many strange women. Hindi agad sumamba si Solomon sa mga Diyos-Diyosan. Of course, nagsimula ito sa isang maliit na pagsuway. Iniisip marahil niya na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kasi hari siya. I can control. Walang pipigil sa akin. Ako yung batas kasi hari ako eh. Ngunit unti-unting naaapektuhan ang kanyang puso. Yung kasamaan dito, as I said, hindi lang yung physical. Kasi makapagparaos tayo, mawawala. Are you agree with that? Mawawala lang yun eh. O paraos mo, mawawala yan. Pero, yung epekto nito sa atin, ito yung masama. Kasi nagiging habit na natin. Na ganyang oras, ganyang pagkakataon, pag umaalis ka, magre-recollect yan sa isip natin. Ay, ito yung gagawin ko. Gagawa ako ng isang bagay na hindi alam ng lahat. No, na ako lang yung nakakaalam. Panahon i-open natin yung cellphone natin, ay ito yung panahon magsascatter na ako. Magre-recollect yan sa isip natin. Yun yung nangyari. Hindi biglaan. So, unti-unting naapektuhan ang puso ni Solomon. No, kadalasan ang spiritual na pagbagsak ay hindi biglaan. Of course, kasi pag alam mo naman alam mo naman, temptasyon yan. Alam ko na. So, hindi agad ako matitempt. Kasi biglaan malaki. Mamamatay pala ako, ayoko. Pero pag dahan-dahan, no, sa bisyo, at doon na, ginagawa na natin. So, nagsimula ito sa maliliit na kompromiso. Maliit na pagsuway, maliit na paglayo sa Diyos. Hanggang sa hindi na natin namamalayan na malayo na pala tayo sa Kanya. No? So, ang puso ay unti-unting nahuhubog ng mga impluwensya sa paligid natin. Nahuhubog tayo unti-unti, hindi biglaan. Sa 1 King chapter 11 verse 4, ito yung sinabi For it came to pass when Solomon was old, matanda na si Solomon, but his wives turned away his heart after other gods. Imagine, during sa kanyang young age, meron siyang 1,700 wives at 300 concubines at mga iba pang kinakasama outside, no, sa labas. Kung included yun sa 700 wives niya. Pero nang matanda pala siya, hindi biglaan in his young age,
sa katandaan siya, doon, sa katandaan ni Solomon, doon na turn away ang kanyang puso sa mga ibang Diyos. Hala. No? So, in our lives, nasabi nga na tayo ba'y tumatandang sa sakto? Or tumatanda tayo na paurong? O tumatanda tayong pasulong? Pero dito, pansinin natin na hindi nawala ang kanyang karunungan. Hindi rin sinabing nawala ang kanyang kayamanan. Ang nawala ang kanyang buong debosyon sa Diyos. Kasi, pag gumawa tayo ng mali, hindi naman mawawala biglaan yung bahay natin, yung mga ari-arian natin, yung aking edukasyon. Hindi naman mawawala yun agad-agad. Pero nawala yung debosyon ni Solomon sa Diyos. Yung mga panahong nananalangin siya parati, hindi nagagawa siguro yun. Pagbabasa ng banal na kasulatan, hindi nagagawa siguro yun. Yung paglilingkod sa kapwa, hindi nagagawa kasi ano na siya, yung imagine niyo yung puso niya, magagawa niya lahat. Even in his old age, magagawa niya, no? So, nawala ang kanyang debosyon, ang kanyang relasyon sa Diyos. So, sa ating buhay, minsan, we are so focused sa social media, nawawala na yung atensyon natin sa Diyos. Agree po tayo dyan. Nawawala yung ating focus sa Diyos sa mga maling kaibigan natin, nag-influence sa atin to do bad. Nawawala yung ating relasyon sa Diyos dahil sa katanyagan natin, nawala tayong panahon sa Kanya. Mas marami pa tayong panahon sa paggawa ng mga bagay para maging matanyag pa tayo, mas kilala pa tayo, mas popular pa tayo. Nawawala yung pagmamahal natin sa Diyos sa pag-ibig sa pera. Kasi nakikita natin yung pera, mabibili niya lahat. Mabibili niya yung tao. Di ba? Sa panahon ngayon, yung lahat daw ng tao merong pera. No, parang itong tao na to may value yan. Magkano yan? Pwedeng bilhin. Pero yung mga faithful, hindi pwedeng mabili ng pera. That is why, balik tayo sa first principle na ating natutunan, mga unang prinsipyo. Kung yung ating puso nakatuon sa Diyos kaysa sa kayamanan, pagdating na bibilhin na yung ating kaluluwa, hindi nila mabibili. Kasi in the first place, sabi, magkano ka, Dave? Sabi ko, anong magkano? Kasi may mga opportunity nga dumating sa buhay ko na hindi ko tinanggap, milyon. Hindi ko tinanggap. 'Di ba? Mag-aaral ako, hindi ko tinanggap. So in that mga bagay na yan, na inuuna natin yung Diyos kaysa sa personal natin na mga bagay, mas natin makita na para-practice natin. Pagdating ng panahon, papipiliin tayo. Even death. 'Di ba? Kung mga rapture na yun, hindi tayo madadala. Pag-ibig sa pera, karangyaan. Kasi we are trained. Nasanay na tayo kasi na mas pinipili natin yung Diyos kaysa sa mundo, sa mga maliliit na bagay. Yung simpleng lang, yung may lakad ka ngayon, tripping ng barkada, hindi naman gano'n ka-importante. Pwede lang malate, makapagbasa ka na ng banal na kasulatan o makapag-pray ka. In that moment, mas pinili mo yung Diyos. Nagkakaroon ka ng self-practice. Nagkakaroon ka ng motivation na ganun, napapractice yung isip mo na in that instant, bigla ka na lang mapapaisip, hindi, gagawin ko yung mga gawain sa Panginoon. So pag dumating yung temptation, hindi ka madadala. Kasi sa isip mo, nasanay na ako na most of the time, mas pinapaboran ko yung mga kabutihang bagay na gagawin kaysa sa masasamang bagay. Diba? So pagmamahal sa pera, labis na libangan. Ano ba yung libangan na ginagawa mo? Na ginagawa natin. Yung sports, pwede din yung hobbies, makakawala ng ating relasyon sa Diyos. Sabihin natin, God, okay lang hindi ako makakapaglingkod sa iyo, makapagbasa, makapagpanalangin, serving other people. Kasi, yung libangan ko na to, yung tennis, o yung ping-pong, o ano man yung libangan, hindi naman to masama. So, okay lang. Hindi natin namamalayan, yun pala yung way para may ibang paraan para matempt tayo doon. Diba? So we need to be careful. Sabi ng Panginoon, we need to watch our heart. We need to guard our heart most of the times. No? Pride o kayabangan. Naku, napakarami po ito. Kahit hindi po tayo exempt dito. Especially pa nagkakaedad. May pagkakataon sa buhay na dahil sa kayabangan o pride, kahit ako, hindi na po tayo, parang sasabihin ko sa sarili ko, halimbawa, ay anong paki ko kung hindi mo ako kakausapin, no, mga leaders o tao, wala naman akong mapapala sa'yo. So, hindi ako makipag-usap. Antayin muna kita na kausapin mo ako. So, dito, makikita natin na napakahalaga po
na tayo magpakumbaba. Kung ayaw lang magpakumbaba, tayong magpapakumbaba, no? I have a strong impression, sabi ko, this Sunday kasi maliban na hindi pa naman, mag-July pa naman yung mag-expire yung aking temporary comment. Sabi ko, I need to talk to my branch president. Kahit hindi niya ako kinakausap, no? Sabi ko, he is young, mas bata siya sa akin. Ako na magkakausap sa kanya. I need to reconcile to him. Sabihin ko rin sa kanya yung mga naramdaman ko back few months. And yun na yun. Parang sabi ko, I need to mas alam ko, wala naman ako. Parang, di ba? Kahit na alam mo na okay naman pag hindi ako humingi ng tawad or humingi ng parang magre-reconcile. Pero para sa akin, wala namang mawawala sa akin. But I need to be more, yung parang in tune sa spirit. Kaya sabi ko, I will talk to my branch president, no, regarding sa mga feelings ko sa kanya. Hindi yung feelings na iba, yung feelings of hindi ako komportable, mga ganun. Mga maliit na bagay, pero malaking epekto yun sa akin at sa future ko, di po ba? At sa Diyos na din. So ganun, my dear brothers and sisters, no, yung pride or kayabangan. Minsan, dito nagpapatalo. No, kahit mga Kristiyano pa tayo, ito yung isa sa mga ayon na ayon ng ating Ama sa Langit. Yung kayabangan o pride. Ito yung nagpapapigil ng mga biyaya galing sa langit papunta sa atin, no? Hindi masama ang karamihan sa mga bagay na ito sa sarili nila. Ngunit kapag sila ang naging sentro ng ating buhay, nagiging other gods sila. Kasi yung other gods, hindi naman yun ribulto lamang. Diba? Kasi back then, ito yung parang nakamulatan ko ng bata. Yung mga other gods is yung mga ribulto, other gods, pero hindi natin alam, hindi lang yung other gods. Maraming other gods na hindi lang nakaukit sa bato o nakaukit sa semento or sa kahoy, ano pang inuukit, no? Ito'y nakasentro din sa mga bagay sa buhay natin or mga desisyon sa buhay natin. Ang pinakamalaking labanan ay hindi panlabas kundi panloob. Si Solomon ay may kapangyarihan, kayamanan, karunungan, katanyagan. Ito yung laban na mas mahirap sa kanya kasi nasa kanya yung lahat. No, pero pag magtitiwala siya sa Panginoon, sabi nga, hindi perpekto si Solomon. Tao lang siya. Tayo din. Ang kalagayan ng kanyang puso, no, na kakulangan sa pera. Minsan inisip natin na ang pinakamalaking problema ay kakulangan sa pera, problema sa trabaho, mahirap na sitwasyon. Pero pag bibigay sa atin yung yaman, trabaho, sitwasyon tulad ni Solomon, mismo siya na-tempt. Kaya sabi ko, parati, na kapag nasa panahon tayo na kulang tayo ng pera, maglilingkod tayo pa rin. Pag wala problema tayo sa trabaho, tulad ko, may stress sa trabaho, pero ginagawa ng Diyos ngayon na maging magaan, praise to Him. Purihin yung pangalan ng Panginoon. No? Nagkakaroon ng comfort. Mahirap na sitwasyon na nakakalabas tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Kapag nag-serve tayo sa Kanya, gagawin niya lang yung parte niya para sa atin. Diba? Napakagandang pakinggan. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan para maging maayos yung buhay natin. Kasi nagtatrabaho tayo sa Kanya. Naglilingkod tayo sa Kanya. Ang tanong ngayon, nasaan yung ating puso? Dahil ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Hindi sapat po yun. Kailangan natin ng pagmamahal ng Diyos at ang banal na Espiritu. Kasi even Solomon, na napakatalinong tao, bakit siya nalinlang? Bakit siya natukso? Diba? Kaya hindi sapat yung karunungan lamang. Kailangan marunong tayong sumunod, kababaang loob, patuloy na nanampalataya, at araw-araw na paglapit sa Diyos. Kasi pag titingnan po natin na hindi nag-work sa branch or sa ward namin, parang walang unity, parang walang pagkakaisa, ayoko na, labas na ako dyan. Yung parang sasabihin ng Panginoon sa atin na kailangan kita, anak, kailangan kita dito ngayon. Tapos nang hugas tayo ng kamay at umalis. Kasi we don't want to get involved. We don't want na ayusin yung problema na andun. Kasi na-frustrate tayo kasi hindi nag-work according sa pananaw natin. At we have lots of logic, we have lots of justification para magpa-release. Pero yung pinaka-bottom point doon is kailangan ka ng Diyos doon. Kailangan tayo ng Diyos. Kaya yun po yung para sa akin, no? Yung natutunan ko ngayon. We cannot justify our mistakes. God needs us. Kailangan meron tayong kababaang loob.
pagsunod at patuloy na pananampalataya sa Kanya. No, araw-araw ng paglapit sa Diyos. So, other gods natin sa panahon ngayon ay pera. Pwede? Check. Career. Pwede. No, bagong career. Popularidad. Check. Social media. Libangan. Sports. Sariling kagustuhan. This personal desire. Itong isa sa mga bagay na gusto kong pagbigyan tuon. Pride. Material na bagay. Yung pansariling kagustuhan kasi, kahit na social media yan, ano pa yan, kung hindi natin sariling kagustuhan, walang mangyayari. No? Nangyayari lang yan dahil sa personal kagustuhan natin. Ginusto din natin No? So dito matutunan natin na si Solomon ay isang makapangyarihang paalaala na kahit ang pinakamatalino, pinakamayaman at pinagpalang tao ay maaaring maligaw kapag pinabayaan niya ang kanyang puso. That's why always we need to guard our heart. Ang tunay na sukatan ng ating espiritualidad ay hindi ang ating kaalaman, katungkulan o mga nagawa, kundi ang kanino nakatuon ng ating mga puso. Ang paanyaya ng Panginoon sa 1 Kings chapter 8 verse 61 ay nananatiling mahalaga sa ating panahon. Let your heart therefore be perfect with the Lord as always. Hindi ito panawagan sa pagiging walang pagkakamali, kundi sa pagiging buong pusong tapat kay Jesucristo. Kapag araw-araw natin pinipiling unahin siya na walang halong kapalit, walang halong personal na kapalit, kaysa sa anumang impluwensya ng mundo, mananatili tayong matatag sa pananampalataya at mararanasan natin ang mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon sa mga pusong ganap na nakatuon sa Kanya. Diba? May pangako siya sa atin. Magugulat na lang tayo. Brother Dave, ito yung blessing na dumating sa akin. Hindi lang pera. Maraming blessing bibigyan ng Diyos. Kasi tayo po'y karapat-dapat doon. We need na magtiwala. We need to sacrifice. We need to be patient. We need to be happy while enduring to the end. Alam ko na mahal tayo ng Diyos. Alam ko masaya siya ngayon sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa akin, mga minamahal ko mga kapatid. Alam ko po marami po akong mga imperfections sa buhay at alam ko sa pamagitan ng ating at sa awa ng Diyos at sa grasya niya, makakamtan din po natin makakamtan natin as always na ibibigay niya sa atin pa yung kapayapaan na hinihingi natin. Di ba? Kasi pag sinasabi natin makakamtan natin, para hindi pa naibigay. Kaya gusto ko pong ulitin yung sinabi ko na parati nating makakamtan. Di ba? Mas maganda. Parati nating makakamtan yung kapayapaan, yung pagmamahal, no, yung grasya ng Diyos sa araw-araw natin. At masabi nating, wow, God, thank you for today. It's a great day for me. Di ba? Magandang isipin yun. It's another memory of our life na add-on sa atin. Thank you, Father. Sa simpleng lugar na to, sa simpleng sitwasyon, ako po'y sobrang masaya. Dapat may ganun tayong pag-uugali. Nare-reminisce natin na nag-i-enjoy tayo sa mga simpleng bagay, sa mga kung anong meron tayo. My dear brothers and sisters, maraming salamat po. And all these things I live in the name of Jesus Christ. Amen.